So another month mga Panginoon tuloy, no, nakatakot naman. Mga kapatid, no, na ating pagsasaluhan sa hapon po ito. Sige po, i-flash nga po natin ang ating topic na ating pagsasaluhan sa buong month of October, para na at least makasabay kayo, no? Kasi alam ko yung katabi mo, no, hindi naman yan pupunta ngayon lang, no? Babalik pa yan next week. Sabi mo nga sa katabi mo, magkikita ulit tayo next week. Kaya magkikita ulit sa mga nasa likod niyo po sa gilid dyan, magkikita ulit tayo next week, no? And for the whole October, mga kapatid, ito po yung ating pagsasaluhan. Yan, tingnan nyo na lang sa TV para at least mas makasabay po kayo, no? Jesus life stages, no? Nung bumaba siya sa lupa, nung sinilang po siya ng kanilang presentation na ginawa ng dalawang grupo, no? Ito yung naging buhay niya dito sa lupa. Una, which is yung pagsasaluhan natin ngayong hapon, yung si Jesus na nasa inside ng kanyang naging nanay, no? Si Mary, no? Yan yung first stage na aaralin natin ngayong hapon. And susunod naman na linggo, mga kapatid, ay pagsasaluhan naman natin yung, di ba, nasa sinapupunan siya, tapos isisilang na siya. Hey, may next week po yan, no? Sabi mo sa katabi mo, huwag mo papalipasin yan. Huwag mo papalipasin. Tapos paglaki niya naman, mga dadating na siya sa gulang, no? Sa pagkanyang binatilyo, 12 years old siya dyan, yan, mahilig na siya pumunta sa mga sa templo. No? Mahilig na siya mag-church, mahilig na siya makinig at magtanong sa mga guro o nagtuturo ng Bible. So, ayan yung stage na yan, no? And pagsapit niya naman po, mga kapatid, ng mga 30 years old, dyan na siya nagmi-ministry. Amen? Diyan na siya nagtuturo din ng Bible, no? So ito yung ating aaralin for the whole month ng October, no? Pero today, mga kapatid, ang ating aaralin yung Jesus or God with us, Jesus inside the womb. Pero isa-isahin muna natin bago tayo pumunta sa ating pinaka-topic, no? First topic natin, mga kapatid, ang pinapapatungkulan natin ngayong hapon. Sige, pa-flash nga po, Tek. Yan, no? Una yung God with us, Jesus in the womb. Yan, sana nakikita sa TV, no? Medyo iba yung TV natin, no? Dito, medyo hapon na doon pa umaga pa lang, no? So, God with us, no? God has promised to us, ito yung pinapatukulan na God with us, grabe yung tawa, no? God has promised to us that He will never leave us. Ito yung topic natin, no? Nor forsaken us. He being present in our life and being here in all our situation, no? Kaya ito yung Jesus with us, Jesus inside the womb. Amen? Yun yung pangako din ni God sa mga naunang mga tao bago nung panahon nila Kristo. No? Pangalawang week naman, ito naman yung Jesus in the manger. No? Ito naman yung sinilang si Jesus sa isang lampin. No? Parang lampin na parang may mga damo-damo lang siguro yun. No? Yung kaninang inaak ng dalawang grupo. No? Na may sinilang na Jesus. No? Kung makikita natin dito, mga kapatid, si Jesus dito bilang isang hari, bilang isang Diyos, pero sinilang siya sa isang pipitsugi. Na parang mahirap na level, no, or lower level na pamumuhay doon siya sinilang, no? Imbis na sa hospital or magarang bahay silangan, no? Basta lugar na kung saan sinisilang yung mga sanggol, no? Pero siya in the manger. Amen. Kumbaga, nasa gilid lang, amen? So, kumbaga sa panahon natin ngayon, siguro sinilang lang to sa kariton. Parang gano'n, no? Bakit? Ano yung dinedemonstrate dito ni God? We live in a world where boasting, ego, and pride often appear when a person gains position, resources, achievements, and fame. But God demonstrated true humility even in the midst of success. He is God, who has everything, yet He does not boast. No? So si Jesus, yan yung pagsasaluhan natin for the second week ng October. The third week naman, yan, basahin nyo na sa TV, at least makasabay po kayo. Pangatlo naman, si Jesus pa din yan, the listener. Jesus in the temple naman, yung 12 years old na siya. Amen, binatilyo na, no? So, pinapakita dito nung si Jesus in the temple, kasi ito ay character ni Jesus, no? A great leader was once a great follower. No? Si Jesus, bago siya naging great leader, naging great follower muna siya, no? And a great teacher was once a great student. Bago siya naging great teacher or tagapagturo, naging great student muna siya. Ito yung pinapakita ng character ni Jesus dito, no? And Jesus demonstrated what it means to be willing to learn, desiring to grow. He studied the Bible seriously, cherished time with the Father, and valued the fellowship
with other believers in the temple, which is yung ginagawa niya na lagi siyang pumupunta sa templo para makinig sa mga guro. No? And pinakalas naman na week na ating pagsasaluhan, the servant. No? Jesus in ministry. Ito naman yung edad na 30 plus na siya. 30 years old na siya. No? And Jesus demonstrated that being a king does not mean always sitting in glory or being served. He did not use his title so that people would serve him. Instead, he used his kingship to serve and help others. No? Ito naman yung nagsiserve na siya. Imagine si God na isang king na may-ari ng langit at lupa, tapos magsiserve sa mga tao, no? Magpapakain, tutulong, magpupunas ng paa ng kanyang mga servant or ng kanyang mga follower. No? Dito sa 4th week, ipapakita naman dito ni Lord or tuturuan naman tayo ni Lord na magkaroon ng isang pusong matulungin. Amen? Amen. Are you ready? Are you ready? Sa hapon naman ito mga kapatid, ay tinukoy ko lang, in-overview ko lang yung ating pagsusaluhan sa buong October. No? Today naman mga kapatid, ang ating pinaka-topic ay God with us. Yan. God with us, or God with us, Jesus inside the womb. Amen. Amen. Ito yung first week natin, Jesus inside the womb. Sige, basahin muna natin yung istorya. Yan. Kinuwento na kanina ng dalawang grupo, pero basahin pa rin natin. Sige, sabayan niyo po ako. Verse 26. 1, 2, 3, go. Nang ika-6 na buwan ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang anghel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth na isang lungsod sa Galilea upang kausapin ang siya ay nakatakda ng ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa angkan ni Haring David. Next verse. Lumapit ang anghel sa dalaga at binati ito. Magalala ka, ikaw ay lubos ng inalugan ng Diyos. Sumasa iyo ang Panginoon. Naguluhan si Maria at iniisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan ng ganoong pangusap. Next verse. Sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos. Pili ka, ikaw ay magiging at amahan ng isang sanggol. At siya'y pangalanan mo, Jesus. Amen. Next verse. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Binigay sa kanya ng Panginoong Diyos na tawag ng kanyang anak si David upang mag-ahari sa akali magpakailanman. Ang kanyang pag-ahari ay magpapalagay. Amen. So next verse. Tingnan ninyo. Magiging ang isang bebe at magsilang ang isang sanggol na lalaki. At tatawagin ito, ang kahulugan nito ay kasama natin. Sinama ko lang mga kapatid yung Book of Matthew kasi yan ay katumbas din ng Luke na nabinasa natin kanina. No? So, dito mga kapatid, yung kahulugan ng pagsilang ni Jesus or yung pagpasok ni Jesus na bilang isang Diyos na pumasok sa katawan ng isang tao. Amen? Na ang kahulugan daw niya, may isisilang daw na isang Mesaya. No? Ikukwento ko na lang sa inyo. No? May isisilang na isang Mesaya no? Na ang pangalan niya ay Emmanuel. No? Tatawagin siyang Emmanuel. Na ang kahulugan ay sumasa atin ang Diyos. Amen? So, tingnan natin, bakit ba ganun kahalaga to? Ano bang ibig sabihin nito? No? Why God with us is so much important to man no? Sa ating mga tao. No? Bakit kaya, halimbawa ako, bilang isang halimbawa, 20 plus years old pa lang ako, and ayan, halimbawa kayo, mga 16, 17, 18, no, yung iba dito, 12, 13, 18, pataas, no? Bakit mahalaga sa atin yung salitang God with us? Amen? Hindi nyo ba naitanong sa ating, kasi maaantok lang kayo kapag hindi nyo naintindihan yung ating mensahe, no? So, for us to appreciate this question, bakit ba mahalaga yung word na God with us? Amen? Bakit kaya, anong bakit ko dyan? Okay naman ako eh. Amen? So, nakakapag-aral naman ako. Nagagawa ko naman kumain. Amen? Buhay naman ako. Malakas ako. Healthy naman ako. So, anong bakit ko sa pag-aaralan natin sa hapon pong ito? Amen? Sige, ulitin ko. Why God with us is so much important to us? Amen? Kasi ito yung sagot mga kapatid. Kasi tingnan nyo maigi. Para lang mas maintindihan natin. Kasi ako kapag nagtuturo, lagi kong pinaparealize sa taong tinuturuan ko para ma-appreciate niya yung i-offer ng Panginoon na gamot. Gusto kong ipakita sa ating lahat na meron tayong sakit.
Amen? Para mas ma-appreciate natin yung gamot na ibibigay ng ating Panginoon. No? So ulitin ko, ano yung tanong? Why God with us is so much important sa atin? No? Bakit mahalaga itong God with us para sa aming mga kabataan? Amen? Para sa ating mga taga-Dasmawan, para sa ating mga taga-Molino, amen? Para sa ating mga taga-Mabuhay, amen? So, tingnan natin mga kapatid yung nasa TV. Una mga kapatid, merong sin na tinatawag. And itong sin na to, make us hide from God. Amen? Itong sin na to mga kapatid, ito yung nag-alis or nagtago sa atin or naglayo sa atin sa Diyos. Amen? So, sino dito mga kapatid walang kasalanan? For sure, mahihiyang tayo tumaas na kamay because we are all guilty. Amen? We are all guilty. No? So, itong kasalanan na ito mga kapatid, ito na yung umalis sa atin sa Diyos. Ito yung nagpalayo sa atin sa Diyos. And second naman mga kapatid, yung lies na tinatawag, yung kasinungalingan. Itong lies na to, make us ignorant of God. Amen? Kaya nga ayaw natin sa Diyos kasi hindi tayo masyadong believe, hindi tayo masyadong naniniwala sa mga salita ng Diyos, no? Kasi tayo ay na-deceive. No? Tayo na-deceive ng mundo, ng impluwensya ng paligid. Amen? Kaya nga kapag patungkol sa Diyos, minsan, sorry to say, pero minsan tinatawanan natin. Amen? Kasi we are in a world na parang puro kasinungalingan. Amen? So yan yung pangalawa na naging reason bakit hindi na natin ma-appreciate ang Diyos. Amen? And pangatlo naman, faithlessness. Ano tong faithlessness? Make us to question the existence of God. Na tinatanong natin, totoo ba talaga si God? Hindi ko naman siya nakikita. Hindi ko naman siya pwedeng napipil. Amen? Pwedeng napapakinggan lang natin siya, nababasa lang natin siya, nasa-share lang sa atin, pero lagi tayong may question, totoo ba talaga si God? Amen? So lagi tayong may ganun, may doubt tayo, no? Ayun yung pangatlo, no? And yung faithlessness na yan, lagi na natin naglagay sa isip natin at tinatanong natin, totoo ba talaga si God? Amen? Kaya nga, dahil may ganyang doubt tayo, minsan ayaw natin kay God kasi nga hindi nakikita. Amen? Pang-apat naman, pinakalas, religion. Religion makes people try to find their own way to be saved. Ito namang religion na to, no? Na nilikha ng tao. Ito naman, ang tao naman, gumagawa na tayo ng effort, no? Gumagawa na tayo ng sarili nating definition, ng paraan para makapunta sa heaven. Amen? Halimbawa, yung mga narinig natin, kailangan magpakabait ka, kailangan nag-donor ka, amen, mamigay ka, no? Para makapunta ka sa heaven. Amen? Pamilyar ba kayo dito sa mga gantong turo, no? Na dapat maging mabait ka para mapunta ka sa heaven. So, ang tao ay gumagawa na ng maraming paraan. Amen? Para makapunta sa heaven. Ulitin ko yung question. Ano yung question kanina? Why God with us is so much important to us. Amen? Kasi bakit? Bakit? Kasi those four are enough reasons to be abandoned by God. Amen? Yung apat na yon ay sapat ng reason or sapat ng dahilan para ayawan na tayo ni God. Amen? Sa sin pa lang, sa kasalanan pa lang, dapat ayaw na tayo ni God Amen? Dapat iiwan na tayo ni God. Dapat wala nang pakisati si God. Amen? So, yung apat na reason na yon ay sapat na para yung katabi mo ay mawalan ng pakisyan si God. Amen? Amen? Yung apat na reason na yon ay sapat na dahilan para hindi ka pansinin ni God. Yung apat na reason na yon ay sapat na para daling ka ni Lord sa impyerno. Amen? Yung apat na reason na yon ay sapat na para parusahan tayo ng Diyos. Yung apat na reason na yon ay sapat na para wasakin ni God ang mundo. Amen? Yung apat na reason na yon ay sapat na para hindi tayo pakinggan ng Diyos. Amen? Dapat, sa totoo lang, dapat wala na pakisigad sa atin Amen? Wala na dapat siyang paki sa atin, no? Hindi niya na dapat tayo isi-save, no? Hindi na dapat bababa si Kristo. Hindi na dapat mahihirapan pa si Jesus para sa atin. Kasi yung apat na yun ay sapat na reason para iwan tayo ng Diyos. Amen? Again. Why God with us is so much important to us. Kasi itong 4 reason na to ay sapat na dapat para sa katabi mo na iwan siya ng Diyos. Amen? Sabi mo sa katabi mo, mag-isa ka na lang. Amen? Kapatid, hindi na sana tayo sasamahan ng Diyos. Amen? Wala na sa ating pakidapat ng Diyos. Ayaw niya na dapat sa atin. Amen? Pero ito yung magandang balita mga kapatid na gusto kong i-share sa inyo. May paki pa rin sa'yo si God.
hindi ka pa rin lalayuan ni God. Na kahit maraming reason, may dagdag pa nga yan, actually madami pa. Amen? Kung i-elaborate pa nga natin yung siguro, yung iba dyan, pumatay, amen, ng gahasa, ng sunog ng tao, di ba? So, those, so much, ano mo yun, yung mga burden or yung reason na yan na sobrang bigat at sobrang lala, ay sapat na dahilan para iwan ng Diyos ang tao. Pero ulitin ko mga kapatid, magandang balita, gusto ka ni God. Gusto ka ni God. Amen. Gusto ka pa din i-pursue ni God. Gusto ka pa din lapitan ni God. Gusto ka pa rin i-reach out ni God. Gusto ka pa rin i-save ni God. Gusto ka pa rin mahalin ni God. Amen. Gusto pa rin tayong lapitan ni God. Gusto pa rin ni God magpakilala sa atin. Kahit yung 4 na reason ay sapat na para parusahan niya at iwan niya tayo. Amen. Amen. So palakpakan natin si God. Amen. Palakpakan natin si Lord. So number 1, mga kapatid, dito sa ating pag-aaralan na istorya ni Mary. So number 1, Jesus in the womb shows the impossible power of God. Dito sa pagsilang, dito sa pagbubuntis ni Mary, ni Jesus, di ba sabi sa istorya kanina? Ano sabi sa istorya kanina? Kumbaga wala pang honeymoon na nangyayari, pero nabuo na si Jesus. Amen? Kumbaga wala pang action ng mag-asawa para magkaanak, di ba? Pero may nabuo bigla. Amen? Kasi ayun ay galing daw sa Diyos. Amen? May anghel na nagsalita na ikaw, Mary, magbubuntis ka. Amen? Yung katabi mo, lalaki pero buntis. No? Tignan mo nga. Ayan, yung katabi natin. No? Amen? So, ito ang amazing mga kapatid. Ito ang amazing mga kapatid. Kasi, kumbaga wala pang asawa, no? Ikakasal pa lang, pero wala pang asawa. Kasi, mga kapatid, sa panahon na yan, bawal, kumbaga, panahon na yan, dapat ikakasal muna bago magkaroon ng anak. Amen? Pero si Mary ay kakaiba. Nagkaanak. Alam niyo mga kapatid, no? Sino dito favorite science? Or AP na lang, history. Amen? Or ano na lang, sige, arts na nga lang, arts. Wala pa din, PE na lang, PE. Wala pa din, recess na nga lang, recess. Amen? So mga kapatid, hindi nyo maiiyak kahit sa ating mga high school or sa mga college na dito, no? Na medyo familiar sa science. Kapatid, wala pang record sa mundo na nabuntis na walang tatay. Amen? Ako, lumaki ako walang tatay, pero ang pinapatungkulan ko dito, as in wala talaga. Amen? Kung baga babae lang, tapos biglang namunga. Amen? So dito mga kapatid, makikita natin na kakaiba talaga si Lord eh. Amen? Talagang powerful talaga siya. Amen? Minsan, si God, hindi lang natin siya maunawaan agad. Amen? Kaya nga yung katabi mo, kailangan niya pa umante ng maraming YS para maintindihan si God. Kailangan pa natin magbasa lagi ng Bible, magbigay ng oras sa Diyos para maunawaan siya. Because mahirap talaga maunawaan si God. Amen? Mahirap siyang maintindihan agad. Kasi nga, kapag naintindihan natin siya in one day, naku, baka hindi yan si God. Kasi madaling unawain. Amen? So mga kapatid, dito sa istorya, pinapakita na si God ay powerful. He is able and capable. Therefore, kung siya ay powerful, kahit gaano ka pa kahirap kabutin, ay kaya niyang gawin. Amen? Palakpakan na si Lord! Amen? So kahit sobrang sama ng tao, di ba, ituro mo nga yung pinakamasamang tao na kilala mo. Ay, wag. No? Amen? Mga kapatid, kahit yung pinakamasamang tao, amen? Kahit yung pinakamasamang tao na naiisip natin, dahil powerful ang ating Diyos, kaya niya yun. Amen? Amen? Kaya niya yun. Sige, palakpakan si Lord. Amen? Kaya niya. And number 2 naman, base sa ating, sa ating pinag- number 2 naman, tingnan natin mga kapatid. Sige, basahin natin sa TV. 1, 2, 3, go. Jesus in the womb shows the gracious act of God. No? Mga kapatid, itong pagbubuntis ni Mary, no? Pagdadalang tao ni Mary kay Jesus, ito'y nagpapakita kung gaano ka gracious, habag ang ating Panginoon. Amen? Pag sinabing grace, mga kapatid, sa Bible, ito'y bagay na hindi deserve ng katabi mo. Sabihin mo sa katabi mo, hindi mo deserve. Amen? Pero dahil sa pagmamahal ni God sa ating mga tao, imagine niyo mga kapatid, siya'y nasa langit. No? Bilang isang king, bilang isang makapangyarihan. Amen?
Bilang isang dapat, maayos na yung kalagayan ni God kasi siya nasa heaven, perfecto, no? Pero bakit bababa pa siya sa lupa? Amen? Papasok sa katawan ng isang tao, magtitiis. Amen? Para sa'yo. Sabihin mo sa katabi mo, sino ka ba? Sino ba tayo mga kapatid para mag-effort ang Diyos sa atin? Hindi nyo ba naiintindihan mga kapatid? Sino ba tayo para mag-effort ang Diyos sa atin? Ang alam ko mga kapatid, mahal ka niya. Ang alam ko lang kapatid, gusto ka niya kasing isip. Ang alam ko lang mga kapatid, naaawa siya sa atin. Na kahit tayo ay marumi, makulit, amen, marami nagawang, sabi mo sa tayo, marami nagawang krimen, marami nagawang kalokohan, amen, maraming, siguro, sabi mo sa tabi mo, maraming naloko, siguro maraming nasaktan, amen. Pero kapatid, alam niyo mga kapatid, sabi mo sa katabi mo, kahit ganyan ka, mahal ka din. Amen? Kasi wala naman tayong nagawang mabuti para gustuin tayo ng Diyos. Meron tayong nagawa masama. Pero yung mabuti para matouch ang Diyos sa atin, mga kapatid, wala. Puro tayo kalokohan. Puro tayo kasamaan bilang mga tao. Puro tayo kasalanan bilang mga tao. Puro nagagawa natin kasinungalingan mga kapatid. Puro pandaraya. Pero sa kabila ng lahat ng yon, si Jesus, amen, pumasok sa katawan ng isang babae para isilang at para iligtas tayo. Amen. 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 Jesus in the womb shows the gracious act of God. Amen. Na itong Diyos na to na nagtiis para sa atin. Para sa ating mga taga-Dasmawan. Amen. Taga-Mabuhay. Taga-Diamond. Meron ba din taga-Diamond? Sa aming mga taga-Molino, taga-Imus, taga-Area C. Amen. Naligaw taga-Area C. Amen. Nabotas. Ay, saan Managasang. Amen. Taga-US. Tama meron ba taga-US? Amen. Mga kapatid, itong Diyos na to, nagkatawang tao para sa atin. Amen. Tiniis. Siguro, kasi hindi ko maiisip no? Ang hirap isipin mga kapatid, tignan nyo maigi. Napa-question lang ako no? Na itong king na to, itong Diyos na to, may-ari ng langit at lupa. Pagsisisikan yung sarili niya sa maliit na tiyan. Kapatid, sigad kaya pinagsisisikan niya yung sarili sa'yo. Amen? Na pinipilit ka niya. Pinapaalalahanan ka niya, sinasabihan ka niya, anak, bumalik ka na sa akin, mahal kita. Huwag mong piliin ang mundo. Huwag mong piliin yung malayo sa akin. Pinasiksikan ni God ang sarili niya sa atin. Amen? Tinitiis ni God yung sarili niya. Nung panahon na yon, masiglang tayong mga tao. Amen? Sige, palakpan natin si Lord. Amen? Sige, last point na. Number 3 mga kapatid, Jesus in the womb shows that God gave chance to mankind. Kasi ang tao mga kapatid, di ba nagkasala tayo? And itong kasalanan na to na sinabi ko kanina pa, yung poor in a prison para iwan tayo ng Diyos. Amen? Pero kapatid, kahit nagkasala yung tao, di ba? Kahit, actually, hinate na nga natin ang mundo ay ang si Lord. No, kumbaga, hate na nga natin si God As in, ayaw na natin si God. Amen? Isa nga, we make fun about God Amen? Isa nga, ginagawa natin katatawanan ng Diyos sa totoo lang. Amen? Sa totoo lang, hindi na nga tayo seryoso kay God Pero kapatid, sa kabila ng lahat ng yon, ng kidding aside natin about sa Diyos, ng unseriousness natin about kay God, still mga kapatid, binigyan niya tayo ng chance na makilala at makalapit sa Kanya. Amen? Na makalapit sa Kanya. Sige mga kapatid, tatapusin ko to sa isang testimony ulit. Ito lagi kong ginagamit to. And powerful pa rin siya every time na naririnig ko. Siguro mga 3 tao yung nagtanong sa akin kasi nito, kaya sobrang memorable. And itong 3 tao na to, similar yung question nila sa akin. Ang question nila sa akin, paano mo nakilala si God? So, ang lagi ko sinasagot sa kanila, paano nagpakilala si God sa akin?
Kasi hindi ko naman talaga kinilala si God. Hindi ako nag-make effort para makilala siya. Kasi nga, before, wala naman ako pakikigad eh. Amen? Basta maging masaya ako, magawa ko lahat ng gusto ko, okay na ako. Pero, kapatid, isang araw, nagpakilala sa akin ng Diyos. Sa paanong paraan. Meron akong classmate, no, kabandi ko siya lagi kasi kala ko makulit laging maingay sa room, tapos sakto medyo same spirit. Ewan ko kung ano yung panahon na yun. Basta, basta mabait siyang tao, mabait na tao, no. Naging classmate ko siya, no. Una, kwentuhan lang kami about life. Amen, kasi lagi kami magkatabi, no. And one time, in-invite niya ako sa church. Amen, in-invite niya ako sa church, gawain ng doon pa yun sa kabilang building. And in-invite niya ako, unang week mga kapatid, wala pa naman parang okay lang, nabusog ako pag-uwi, di ba? Parang dito, nabubusog tayo pag-uwi, di ba? So, ganun lang, nabusog ako pag-uwi, nakain ako, amen, and days after days, weeks after weeks, naging ang church ng neto, doon yan before, tapos naging dito na. So, umating uli ako. And one night, mga kapatid, biglang na-open na lang yung mind ko. Biglang natatouch na lang ako ng Panginoon. Biglang may something na lang na nagsasabi sa akin na kasalanan ako, na hindi ko kayang isave ang sarili ko, kundi si Jesus lang. Amen? Si God ang nagpuso sa akin. Si God ang nagpakilala sa akin. Si God ang nag-abot sa akin tulad ng ginagawa niya sa ating lahat. Amen? Inaabot tayo ng Diyos. Sinisiksik ng Diyos ang kanyang sarili sa atin. Pinipilit niya ang sarili niya sa atin. Nagme-make effort siya para sa atin. Gumagawa siya ng paraan para sa atin. Gumagamit siya ng tao. Amen? Para abutin tayo, turuan tayo, dalhin sa kanyang feeling. Amen? Kasi ang buhay, mga kapatid, ang buhay ng malayo sa Diyos ay buhay na sawi. Delikadong buhay. Amen? Delikadong buhay ang buhay ng malayo sa Diyos. Kaya huwag nating sabihin mga kabataan na hindi, bata pa naman ako, mahaba pa ang buhay ko. Mga kapatid, who knows, kahit baby nawawala. Pero ito ang sigurado, mawala man tayo sa mundo. Basta nakagad tayo, sure ang ating destinasyon.